Holiday tree. Ay, kanan tayo. Dito. Baka. Sige. Yun. Yan. Dito naman kami sa right side. Yun. Sakto. Okay. Yan ang ganda ng kanilang. Santa Maria ngayon. Troy de los Santos, OFM Capuchin. Hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo. Matapos simulan po natin ang pagdiriwang ng misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay ng lahat. Kapatid, sa ikatlong gabi, ating ibang gabi, ating pasalamatan ng Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng mga biyaya at upang tayong lahat ay maging marapat tumulog dito sa banal na pagdiriwang, hindi natin ang kapatawaran ang lahat-lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Manalangin po tayo. Nakapangyarihang Diyos, loobin po ninyo na kaming napaalipin sa kasalanan ay muling lumaya sa pagsilang ng iyong anak. Hinihiling namin po ito alang-alang sa iyong anak, si Yesu Cristo ang Panginoon namin, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpapawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose, kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. At samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip
ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ng isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose ang Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ito po ay dalangin ng Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magsiupo. Sa magandang gabi sa inyong lahat. At yung hindi mga sumusubaybay sa atin sa social media, isang magandang gabi sa inyong lahat. Nasa ikatlong gabi na tayo. Sino yung nandito noong 15 at 16 nasa kamay? Very good, thank you. Yung ngayon lang dumating, nasa kamay. Yeah. Yung darating bukas, nasa kamay. Huwag madaliin yan. Bukod tangin po tayo sa buong mundo na binigyan ng ganyang pribilehyo. Sapagkat ang pangunahing misyon ng Simbang Gabi noong kapanahonan ng mga ninuno natin ay upang palakasin ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko. At upang ding mahikayat din yung mga katutubo na sumama sa reliyong ito. So, bagamat hindi ninyo alam, bagamat hindi obvious ang ginagawa ninyo, nag-e-evangelize at nagpo-propagate ang ating pananampalataya, ang inyong presensya gabi-gabi dito sa Abu Dhabi, sa Simbang Gabi ay nagbibigay kayo ng mabuting balita. Na sa kabila ng ating pinagdaraanan, ang Simbang Gabi ay simbolo ng pag-asa. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, hindi tayo bumibigay, hindi tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo pinanghihinaan ng loob. At ito po yung dapat nating ilagay sa ating mga puso't isipan. Mga kapatid, isa yung karanasan nating lahat. Paging ako nung ako'y naging teenager, kala nyo ba pinanganak akong pare? Wala namang ganon, ano? Walang ganon. Lahat dumadaan tayo sa development bilang tao. Siguro, mas lalong masarap yung pagmalapit ka ng ikasal. At ito'y nakikita ko doon sa mga nobyo at nobyang kinakasal dito sa Abu Dhabi. Yung kanilang isipan ay wala doon sa rito ng kasal. Ang kanilang isipan at buong katawan ay nasa isa't isa. Wala silang pakialam sa kanilang paligiran. Tinatanong na nga sila ng pare, naparito ka ba ng pusang loob? Hoy, naparito ka ba ng pusang loob? Opo.
out of the world sila. Kasi in love eh. Tiwala. Kapag may kinakasal ko ako at yun naman mamarapati, i-review natin. May kinasal na dyan sa simbahan. Hindi ko alam kasi mga kasal sa Huwes eh. Hindi ko alam kung yung ceremony yung ginagawa doon. Hindi pa ako nakaka-attend. Pero yung sakramento, ibig sabihin ng sakramento, yung bagay na iniwan sa atin ni Jesus para kapulutan, maging daan ng grasya, yung sakramento ng matrimonyo. Na kung saan yung mag-asawa, ang admin sila yung minister ng kasal sa matrimonyo, hindi yung pare. Silang dalawa ang nagpapakasal sa isa't isa. Si Father ay witness lamang ng simbahan. Doon ay tinatanong, bukod doon sa interview pa sa opisina, sa seremonya mismo ng simbahan, tinatanong doon ang mga pag-ulit-ulit na tanong para malaman ng mga ikakasal na yung kanilang papasuking estado ay napakasagrado at mahalaga. Tinatanong doon, do you take? Tinatanong muna yung babae. Bata ka pa. Teenager ka pa. Tinatanong doon sa babae, do you take Pedro for your lawful husband? Sabi ko, yes. Pero yung the word take, tinatanggap. Masarap kasi tumanggap eh, di ba? Pero ngayon magpapasko, ang sarap tumanggap. Pero sa sakramento ng kasal, ang tanong doon, yung take ay napakabigat. Ang tanong doon, yung bang lalaking you will take, kilala mo? Hello? Opo, taga Nepal. Saan mo na kilala? Sa mall. Okay lang, hindi naman tayo namamaliit eh, di ba? Nandun na kayo magkakilala. 5 months. 5 months? Ibibigay mo na ang sarili mo sa kanya? Do you take him as your husband? Kilala mo po yung pamilya niyan? Kilala mo ba kung kanyang punot-dulo ng kanyang buhay? Hello? Kaya ang sabi, love is, hindi love is blind. Lovers are blind. Hindi pag-ibig. Ang pag-ibig, pagkapag pumasok sa puso natin niya talaga, ang pamamahal ay tinatanggap sa atin. Pero konsyon ang binibigay sa atin. Kilala mo ba yan? Faith. Ang sunod na tanong ni Father, do you give yourself to Him as His wife? Ano sagot? Yung mga kinasalo din eh. Walang maamin, lahat kayo dalaga. Sino din may asawa mo? Taas ka. Ano sagot? Do you give yourself to Him as His wife? Yes, yes, I did. I did. Naibigay na po. Last year pa. Mali ang sagot. Ang sagot ng pare, ang tanong ni Father, do you give yourself to Him as His wife? Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya bilang may bahay? Hindi siyota, hindi jowa. Gets nyo? Linaw. So ang sagot ay present tense.
Yes, I do. Opo. Hindi sa nakikialam pa, hindi naman kami pinanganak kahapon. Alam natin naman yung nangyayari sa mundo. Gusto ko lalo na ngayon. Yung batang sakristan. Madalakita ko sakristan. Take note. Napakahalaga ng buhay ng tao. Hindi yan pinamimigay. Kapag ibibigay ko sa sarili ko forever. Ang zero singsing na pwedeng rintas ang kamay. Ako hindi. Hindi kayo, taas ang kamay. Kung may asawa na. Yung nawala ang singsing. Yung itinatago ang singsing. Dahil nasa Pilipinas ang asawa. Tabi-tabi po. Paala-ala lang. Kahit tanggalin mo ang singsing mo, nakabaka. Sa tagal ng inyong pagsasama, yung singsing na yan, nagiging bahagi na ng iyong daliri. Hindi mo na alam na may singsing ka. I'm amazed with the seriousness of a lifetime commitment of marriage is only symbolized by a ring, a small piece of metal. At napakaganda naman ang sinasabi ng bawat isa ng groom at ng bride sa kabilang kasal. Sinasabi ng lalaki, Mary, isuot mo ang singsing na ito. Ito, Joya Luman. Advertisement pa, no? Siguro, pero regalo sa akin ang Joya Luman. Bawal yun. Ang sinasabi ko, tanda, simbolo ng aking pag-ibig at katapatan. Love and fidelity. Yun ang simbolo ng singsing. Pag-ibig at, hello? Yun lang ang inyong pinapangako sa Diyos sa araw ng inyong kasal. Lord, itong babaeng ito ay mamahalin ko hanggang kamatayan at ako'y magiging tapat, faithful sa Kanya hanggang Abu Dhabi. Hanggang kamatayan, hindi ko pa napatay. Pag-ibig. Tayo po ay magsitayo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahari sa iyong mga kamay. Sasabuyan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Panginoon, kami sana ay maging karapat-dapat sa iyo dahil sa handog ng aming iniaalay. Naway mabahagi ng kami ng kanyang sumay, kayaman sa kanyang pagkatao ay nilunasan niya ang aming buhay. Alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Manatiling po tayo nakatayo at ilagay ating kanong kamay sa bitib bilang tanda ng ating pagkakas. Ama naming banal, kayo po ang bumal ng lahat ng kabanan.
Kaya sa makita ng inyong Espiritu, sa inyong pakabanalin ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon si Jesus Cristo. Bago niya pinagbilis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay at pasalamat sa iyo. Sinabi yun, binigay sa inyong mga lagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hawaan niyo po silang lahat at patuloyin sa inyong kalwalhatian. At kami po namang nagdiriwang ng isang ito ay inyong kahabagan. Pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at mga taong banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, naway aming may pag-iwang ang pagpupuri sa inyong karangalan sa pamamagitan ng iyong anak at Panginoon namin si Jesus Cristo. Ang ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na ating Panginoon. Ipahayag natin ng lakas loob na manaming bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulog sa puso at bigyan mo kami sa lahat ng sama. Inihiling po namin, kami ay iatid ng ating Ama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanandigan ng dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, iyong sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo din. Ebanghelyo ating napakinggan, sinabi ng anghel kay San Jose, huwag kang matakot. Sabi sa ating mga kalabing kapatid, huwag kang matakot, iyo ang Panginoon. Sa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Nasa iyo ang Panginoon. Ayan, peace with you. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ng tinatawag sa kanyang pinig.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dami ka. Good. Naway tanggapin namin yung awat kabag sa loob ng inyong templo upang ang kasayang dumarating ay may pagdiwang ng nararapat na may dangal. Alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakiulit lang po yung mga dalang mga sabihin mo ay ating babalikan bakit sa naroon kahilingan ng pagsabi. Sabi nga nila, believe or receive. Nalig ka, sumumpalataya ka, ikaw ay natin. Panginoon, tinatabi namin ang mga kapatid ng nagdagay sa kanilang mga kahilingan sa pahumito. Naglayang kanilang malalim na paniniwala sa inyong sinabi sa taas ng Diyos. Matuka at ikaw ay kapitan. Umanap ka o ay utak. Nagpasabun ito at bigyan ng awa sa ating mga ulat at kanilang mga hilingan na nasa loob ng kahulugan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ko po pababayaan matapos ng gabi ito na hindi ipapahiwatig asawa at ilang pagpupin sa isa't isa. Hindi ko sa inyo pero wedding anniversary ngayong araw na. Kasama mo ang inyong misis o mister, magawag kayo ng kamay. Kami daw. Hindi kasama ang asawa, hawakan na lang ng sariling kamay. At tumikit kayo at ang puso at lay ang pananalig, pag-ibig at katapatan ng Diyos, hindi kayo mababayaan. And repeat after me. Grant us, O Lord, Grant us, O Lord, to be one heart and one soul. be one heart and one soul. From this day forward, This day forward, for better or for worse, for better or worse, for richer or for poorer, for richer or for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, until death do us part. until death do us part. At ako bilang tagapagpatunay ng inyong simbahan, binabasbasan ko ang inyong ipinangako at sinariwang pagkakaling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang basbas na yun, hindi siya may asawa lang. Wala pa, maghanap kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyo po ang mga ulot at kapin ang misyon. Mga kapatid, pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Habagang kayo ng Panginoon at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo naway sumainyo lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Pakisabi sa katabi, kita-kita. Kita-kit. Balik kayo ang buba. Kita-kit. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.